Okay, happy listening po sa ating lahat na nakikinig ngayon. Sir John, hello, kumusta? So last week, napag-usapan more on sa pagrerelasyon, single, widow, and married. Ang point lang naman ni Pablo dun sa sinabi niya, kasi may mga problema yung mga taga Corinth o yung mga Corinthians tungkol sa mga ganyan, tungkol sa mag-aasawa ba o hindi, o sabi ni Paul, wala namang masama kung ikay mag-aasawa at wala rin namang masama kung ikaw ay single. May advantage ang single, may mga advantage din, may pros and cons, di ba, sir? Okay. So, ang problema lang kapag ito is mas ginol natin at nabigyan natin ng mas mahalaga ito sa buhay natin kaysa dun sa pagdating ni Kristo or dun sa ating Christian life. Mas tinuon natin. Okay. Yung kadalasan nga sa kagustuhan natin na magka-love life, nagko-compromise tayo, nagde-date tayo ng mga hindi ka panampalataya. So doon nagkakaroon ng problema. So napapakita yung ating heart kung nasan. Kung ito ba ay gustong sumunod sa Diyos Okay. o gusto mo lang sundin yung pita ng laman. Okay. So, yun yung magandang lesson doon. So, nawa, hindi sana natin piliin yung love life over dun sa kay God, di ba? Ang ano naman simple lang naman, sir, ang sinasabi ng Biblia na do not be unequally yoked. Di ba? Ngayon, doon sa mga byuda, yung mga resa-resa. So, syempre na pakinggan nyo na yun. Kung napakinggan nyo na. Ngayon, kung ngayon pala kayo nakikinig, tapos, saan na ba sila? Yun, puntahan nyo na. So, ngayon, mga kaibigan, ay pupunta tayo sa 1 Corinthians chapter 8. Ano ba ang current events ngayon, sir? Bago tayo magsimula. CPD. Yun yung sa amin Anong yung CPD? pag magre-renew ng pag magre-renew ng lisensya. Kaya kailangan ng PRC. Teachers. Hindi, PRC. Kahit hindi lang sa teacher. Sa iba. Mahirap ba, sir? Ng pagkuha ng units. Hindi, Hindi. Yung mga pagre-renew. Hindi naman kasi yung sa akin, nagre-renew ako before dyan sa Palayan. Madali. Sa hub. Oo, ang gagawin ko lang naman, ala pa nga 30 minutes. Parang May pila. para ako pa ata una nung time. 10 to 15 minutes ata, nakuha ko na yung ID ko. Doon mo mismo makukuha na rin. Mabilis naman. Kung renew. Basta iaano mo lang online. Meron ka ng online transaction, dadalhin mo lang, bayaran mo na rin Sir, online. ano ang problemang nakikita mo dyan? Kasi may mga age gap Kunyari, pag matatanda na yung mga teachers na kasama mo, hindi nila alam yung mga online. May time ba na nagpapagawa sa'yo o sa mga mas bata? Meron. Okay lang ba mas yun? matanda. Okay lang. Okay lang. Wag lang sobrang dami nila, no? Wag lang sobrang dami nila at saka buti na lang once every 3 years lang yun. So, ibig sabihin, nakahinga-hinga ka. once every 3 years lang nila ako pa gagawin ng ganun. May nagpapagawa sa'yo madami? Hindi, mga 2 lang ata. Okay lang. So, yung mga iba sanay naman na. Sanay na. Medyo mga bata yung ibang mga mas bata pa nga sa akin, ibang mga co-teacher ko. Hindi rin alam. Hindi, ibig sabihin, alam nila. Teki naman yung mga ngayon. din. Yes. Para kasing kailangan, alamin mo na din ngayon sumabay ka sa panahon no? Oo. Ang parang current trends ngayon is ini-implement na nila yung CPD o yung units na nire-require na training para ikaw is mag-renew. Which is nangyari naman yun sa ibang bansa na kailangan meron kang continuous study at relevant ka dun sa work mo para makapag-renew ka. Ibig sabihin, up to date ka. Yun. Ang required kasi sa amin, 15 CPD units. Ibig sabihin, 15 points. So, kailangan may mga certain na accredited ka ng mga company training and seminars na ma-attendan and then mako-convert yun dun sa points. Yun. May mga free naman at may mga debayad naman na mga yun yung isa sa alam kong trending. Other than that, yung sa ibang bansa, hindi ko alam. Mga ugong-ugong lang yung sa sweldo. Hindi ka ba, sir, nanonood madalas ng mga news? Hindi na, no? Ala naman TV sabi. Nga pala, no? Yeah.
Bagay. Sa ano lang ako nakakabasa, mga reels, Sa FB, mga sa reels. mga Facebook na social media, ganun. Doon lang. Pero, Naka-feeds, ano? other than that, wala naman kaming cable, so yan. Okay. Sige, pumunta na tayo. Ang pag-uusapan natin, Sir John, tungkol daw sa mga pagkain na in-offer sa mga Diyos-Diyosan. Okay, that is verse 1 to 3. Okay. Oo, so more on dito yung ating pag-uusapan or di natin alam kung paano natin sa tingin ko kasi lalalim pa to eh. Hindi lang din naman natin pwedeng i-apply to sa simpleng pagkain lang. Oo, totoo naman. Okay. So, tungkol naman sa pagkain na in-offer sa mga Diyos-Diyosan, alam natin na lahat tayo ay may alam. Okay. Kaya lang, yung alam ng isang tao ang nagpapayabang sa kanya. Pero yung pagmamahal, yun ang nakakatulong. Yun yata yung knowledge pops up, but love builds up. Kung iniisip ng isang tao na may alam siya, sa totoo lang, hindi pa niya alam ang mga dapat niyang malaman. Pero kilala ng Diyos ang nagmamahal sa Diyos. Okay. Ngayon, siksik yung unang tatlong verse na yan. Kung nung nakaraang chapter and verse ang pinag-uusapan is yung married life and singleness, ngayon ang ina-address naman dito is yung conscience ng tao and how we act. Kasi meron ditong ang conscience nila ay mature. Okay. Meron dito kasi ang konsensya nila ay weak. Okay. Sir, parang ito yung dito natin itatackle yung mga gray areas. Di ba? Oo. Dito yun eh. No? Kasi di ba bilang naging Kristiyano tayo, ang dami nating tanong nung una, di ba? Yes. Na bawal bang uminom? Bawal bang magsuot ng ganito? Maraming tanong yes. na hindi naman directly or na na-address sa Bible. Walang malinaw na pagkakasagot. Okay. Dito, merong mga inilatag si Pablo na mga principle Yes. kung susundin ba natin ito o hindi. Yes. Regardless kung pinagbabawal ba ng Biblia o hindi. Okay. Ayan. So, kumbaga dito sa part na to, ang kino-question is yung pagkain ng karne na inialay sa mga Specifically, Diyos-Diyosan. ito yon. Oo. So, ngayon, Bakit, sir? kasi may nagtanong dito, now, concerning things offered to idols, so ibig sabihin, merong May tanong sa kanya. may issue. Kaya niya sinulatan. Oo. Ang may issue ulit dito is yung mga Corinthian Christians. Okay. Sila, di ba yung Corinth sa Rome? Hindi. Pero Greek din sila. Greece, sorry. Sa bagay, Greece, Rome, di ba? Sako, Kaiba ba pero, yun? so, magkaiba kasi yung Rome is nasa Italy. Yeah. Roman Empire, yun yung empire na Iba pala yung sumasunod. Greece. Okay. Bandang Siyempre, kanan, lower, Hanggang sangitan lang ako eh. Hindi siguro. Okay, so tuloy natin. Ngayon, medyo, kasi sila medyo na-bother. Kasi baka yung binibili nilang karne sa market is in-offer sa Teka lang, sir. Paano bang, meron bang mga kaugalian sila daw sa dati nilang relihiyon? Ano bang relihiyon noon sa Greece? Yung sumasamba sila sa... Sila Zeus. Kaya nga sinabi mythology kasi, okay. Sila Zeus, sila Apollos, sila Hera, ayan. Yan, yung mga napapanood natin. So, merong paraan ng pagsamba noon na nag-aalay ng karne or pagkain. Nag-aalay ng karne or pagkain. So, nag-o-offer sila sa mga pagan gods nila. Kala ko yung parang sa mga nuno, di ba? Kapag ginanuno nag-aatang. Parang ganun din. Kaya nga lang, yung food kasi na inaalay sa mga pagan gods sinahati sa 3 portion. Ay, ganun? So, katulad dito, yung unang portion is sinusunog in honor dun sa Diyos na ino-offeran. Yung pangalawa, yung portion ng pangalawa is para dun sa worshiper o dun sa nagsasamba para iuwi at kainin. Yung pangatlong portion ay binibigay dun sa priest na tumatanggap ng offering at nagpe-prepare ng sacrifice dun sa God. Isang sunog, uwi. Saka sa priest. pastor. Yun. Sa priest. Priest dito. Pero syempre, this is pagan. Or priestess. Ganun. Pwede. Okay. Nasabi dito, kung hindi daw kakainin o ayaw kainin nung priest or kumbaga, sobrang dami siguro nag-sacrifice is busog na o puno na. Kinakain din nila. Portion priest. nila yun eh. Kasi yun yung pinakatrabaho nila. Ngayon,
Ayos, ibinebenta nila yung karne sa temple restaurant or meat market. Ngayon, syempre, pag binenta nila yon sa temple restaurant or meat market, mas mura. Kasi libre lang naman nila yung tinanggap. So, gets mo? Hindi tubo pa. Oh, diba kumita pa sila? Oo. Okay. Ngayon, ito ang problema. Kapag bumili ka ngayon sa temple market o kaya sa tawag dito, restaurant, mas mura din. Kasi, mura nila nakuha, mura din nila man nilang ibebenta. Eh, yung mga, Wala nga eh. Wala nga bayad eh. Oo, nakuha nga nila ng walang bayad, binenta nila ng halos palugin ha. Ibebenta rin nila ng konting tubo lang pero mura pa rin. Ayun. Ngayon, yung maraming tao gusto nila yung mura. Siyempre. Kasama di Christian. Kaya kasama yung Kristiyano na gusto yung mga mura. Kaya napapaisip sila kasi minsan bumibili din yung mga current na Christian sa Bagsak temple. presyo doon, Oo, di ba? diba? Oo. Eh, dahil nga gusto lang makatipid, hindi, bibili sila, no? Yan napaisip sila, teka. Baka naman itong karne na to, inalay sa... diba? Bakit bagsak yung presyo niya? So, napapaisip sila, teka, hindi kaya inalay ito dun sa mga Diyos-Diyosan, kaya Sa mura. bagay, kapag mura, nag-iisip tayong tao eh. Ba't kaya mura? Baka naman madumi o Botsa. O, di ba? Ganun eh. So, nung time nila, yun. Hindi malayo yun, di ba? O, yun. So, kumbaga, sabi dito, ang mga karne na itinitinda sa mga templo ay madalas mura. At gaya ngayon, yung mga tao gusto ng mga bargain o yung mga mura, mga surplus. Kasama na doon yung mga Christian. O, di ba? Marami tayong kakilala, mahilig sa ukay-ukay, di ba? O kahit tayo din ako. Okay lang naman yun. Alam mo ba, ibig mahhilig tayo sa mura. Kasi gusto tayo makakamura. Oo, yun. Pinoy eh. Ngayon, ang gumugulo sa isipan nila, Asian pala. pwede ba namin kainin yung pinurchase namin doon? So, napaisip na sila, teka, baka naman in-offer to sa... Oh, yun. Kasi syempre, kunyari ikaw buong buhay mo, yun yung nakagisnan mo. Syempre alam mo yung patakaran, Yes. alam mo yung galawan, Yes. 'di ba? At ikaw, ang hirap mong i-convince sa sarili mo kahit na wala naman talaga. Oo. Kasi ang sinabi naman dito ni Paul, sasabihin niya later, wala naman talagang idols eh. Isa lang naman ng Diyos eh. Yes. 'Di ba? Oo. Walang idols, hindi totoo yan. Wala talagang Diyos na dyan, empty yan. So, yun ang theology nun. Yes. Yun ang tamang theology. Walang idol. Yes. Kasi wala namang Diyos-Diyosan talaga. Pero, yun nga, kahit tama yung theology mo, is ano ba ang, i-impose mo ba ito? Oo, yun. Kung may mag-stumble na wikang conscience. Pero dun yun sa susunod na part. Basta ang pinokus lang dito is, instead na ang i-focus ni Paul is sa pagkain, ang finokus ni Paul is about knowledge and love. Kung meron man dun sa dalawa na yun, ang Christian behavior daw or lifestyle ay founded hindi sa knowledge kundi sa love. I am not saying that knowledge is not important kasi with knowledge mas naunawaan natin kung paano magmahal, paano mag-behave ng tama. Pero essentially, yung love pa rin in action, not in words and in tongue lang, kundi yung love in action, yun nakikita talaga. Yun. Oo. So kumbaga, Dali kasing sabihin na magmahal kasi tayo. okay. Kaya sinasabi niya dito, yung knowledge pops up, pero yung love edify. May dalawang... Sergeant, madalas kong madidinig yan eh. Knowledge pops up. Kasi kunwari, pag tatatalo sa debate, kunyari sa isang diskusyon na, maayos na diskusyon naman, sa isang bagay o subject, meron kayong di pagkakasundo, tapos sabihin natin may mas knowledge ka kaysa kumpara dun sa kausap mo, natatalo siya. Dahil ang dami mong nasasabing verse, marami kang nasa site na example, knowledge pops up eh. Ganun. Ang mahalaga, love. Kung tayo Paano yun? Kung tayo is merong love, meron din sana tayong humility tanggapin kung mali tayo. So kumbaga, yung knowledge sabihin sa kanya na, mag-love. yung knowledge na binabanggit dito is yung awareness na, hindi, in-offer yan sa idol eh. Yung dami ng alam, parang gano'n. Yung dami ng alam dito, hindi yung parang essential knowledge lang. Kumbaga yung kunwari, in-offer yan sa dapat di ako kumakain yan. Parang legalistic yung dating,
So, kumbaga, it's not about how many things you know. It's about how many love na naiya-apply. Oh, yun naman yung mas mahalaga. Kaya nga sabi, knowledge puffs up, love edifies. Ano ba yung puffs up? Yung namamaga, nagsuswell lang. Pero yung edifies, nag-grow talaga yung tao. Marami daw Christian, mukha lang malaki pero namamaga lang. Pero pero may mga Christian na mukhang malaki kasi nagmamature talaga sa love. Ngayon, sabi dito, ano ba yung nagpa-pops up na knowledge? Sige nga, sir. Yung mga knowledge na dahil alam nila tong mga bagay na to, they think that they are more mature. Yun. They think that they Do are not more be deceived, di ba? they think that they are more mature. Sabi nga, kahit nasa iyo lahat ng karunungan, without love, you are nothing. Hindi ko Flying symbol, di ba? hindi ko sinasabi na wala na tayong alam sa doctrine. Hindi. Responsibility natin. Yung kung mahal natin si God, mahal natin yung salita niya. Iyan nga natin, itry nga lang natin. Meron kang knowledge. Okay. Ang dami kang knowledge. Oo. Wala kang love. Anong labas mo? Anong klase ng tao yung ganon? Legalistic. Paano? Example, kunya. Kunwari, ay bawal yan. Okay yan. Walang compassion. Knowledge lang eh. Tapos minsan, yung knowledge na yun, hindi pa essential. Hindi pa driven ng love, di ba? Parang sinasabi mo yun para iangat yung sarili mo. Yes, merong pride. Tapos, ang tawag dito, walang compassion. Ayun. Pero, hindi rin pwede na Yun, love lang. Yung kabila. Hindi rin pwedeng love lang, walang Paano naman yun? knowledge. Kasi, Charity work lang sa ang truth ka tumutuntong. Hindi pwedeng puro feelings and emotions lang din. There should be an essential knowledge and there is a multiplied love. So, kumbaga, merong fruit yung essential knowledge na meron tayo. Siguro ang iniiwas dito na knowledge puffs up, knowledge saan? Yung knowledge sa mga trivia, knowledge sa mga legalism, knowledge about dun sa, ayan nga, katulad sa maalam sa mga technical na bagay. Di ba minsan may mga tao na ang tinatanong pa, anong pinagkaiba ng Arminianism at saka Calvinism? Instead of tanongin na, paano ba mag-repent? So yung mga ganun na nakaka-puff up lang siya ng Sino ba yung mind. anak ni David? Mga ganun. Ano? Oo. For some time, wala nang masamang itanong yun. Oo. Pero kung dati, napapansin mo na puro ganun na lang tinatanong mo, walang... Fellowship kayo, puro ganun. Ano? Oo. Yung buhay niya, ayaw niyang ano. Yeah. Problema Exactly. yun. Oo. Baka minsan nagtatago lang. Gusto Ayaw kasi, matanong ng personal. naalala ko naman kay Ed Lapis. Kasi makakorek eh. Kapag nalaman yung buhay mo, sabi ni Ed Lapis, yung when correction is given, only fool doesn't change. So, ang tawag sa isang tao ay magbawag kinuha. Fool. Sinabi rin naman yun sa Proverbs. Proverbs 29 verse 1, a person who is stiff-necked, who is rebuked, but remains stiff-necked will suddenly be destroyed. So, ibig sabihin, pag yung tao ayaw talaga magpa-correct, there will suddenly be May consequence. May consequence. So, ang mga kapatid, ang mahalaga dyan, meron tayong knowledge pa din. Hindi naman natin sinasabi na baliwalain. Actually, mataas nga yung regard natin sa knowledge. Yes. Dapat nga, nag-aaral talaga tayo. Yes. Pero, para saan? Yun, para saan? Para saan mo gagamitin? Para ma-multiply yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at sa ating kapwa. Pero kagaya ng nasayta na example ko, kasi madalas siyang binabato kapag natatalo na sa diskusyon yung tao. Ano yung reason mo bakit mo binabato yung di ba? Parang bagay? Parang, uy, matalino ka lang, pero ano. Minsan yung mga tao na walang alam, para makabawi, marami ka lang alam. Hindi ka naman mapagmahal katulad ko. Wala din. Di ba ganun? Wala din. Wala din yun. Kasi ano yun pride din kasi yun Parang Napoleon syndrome na dahil maliit ka, kino-compensate mo sa ganitong attitude. Actually, sir, hindi dapat ganun. healthy din kasi yung discussion. Talaga. Kunyari, may mga conflicting ideas. Healthy na mag-discuss. Yes. Yun ang maganda. Yes. Kasi nga, di ba sabi nga natin, sa simbahan, may council, di ba, ng elders. So, magandang pag-usapan. Pangit kapag yes man lang tayo lahat. Yeah. Exactly. Yun nga, di ba, parang galing naman na tayo doon. Ang hirap naman na, any suggestions, pero,
okay, suggestion kasi mo. pero yung akin pa rin masusunod. What's the suggestion for? Oo nga. Yun nga yung point. Ako kasi kinakausap ni Lord Kayo, Hindi kinakausap. ako yung direct link Sige. Parang ganun. Gets mo ba? Oo. So, pinagkaiba ng puff sa Edify, yung puff parang bula. Parang popcorn. Popcorn. Then, yung Edify is building. So, merong solid na foundation. Okay. Last part is, if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing, yes, as he ought to know. So, Ang ganda niya. actually, ang magandang panuntunan na or attitude na mangyari sa atin is the more that we know, let us be reminded that we know nothing. Di ba? Di ba ang sabihin ko lang bago ako makalimutan. Yung essence ng knowledge is when you have knowledge, alam mo sa sarili mo na kulang. Oo. Na hindi ko tumalo. Kung meron kang knowledge, kulang ito. Pero kapag isang tao may statement na alam niya lahat, yun. yung basic na essence ng knowledge, hindi niya makuha. Dahil ang totoo nga is kung may knowledge ka, hindi mo makukuha lahat. Tsaka ito paano? Maintindihan mo. Kung naintindihan mo bigla isang bagay, alam mo sabihin mo, ay ganito pala yun, ang engot-engot ko, hindi ko siya nagigets before. You see? The more that you know that you know nothing. Kasi kumbaga, nag-strike sa'yo yung yung reality ng ignorance mo Yun. Pero either way, sorry. kung may pinakamahalaga man daw na knowledge, it is that si God daw, lahat na nagmamahal kay God, is kilala ng Diyos. And that's the best knowledge na pwede nating malaman na... Ano sir yung mga knowledge na sa tingin mo essential? Essential? Sino si God? Lalo na sa salvation. Kasi sabi, this is eternal life, to know you one true God and so Jesus hindi po Christ. pwedeng love, tas di mo kalala si God, no? Hindi Pero pwede. knowing must translate to intimacy. Okay. Ayun. So yung knowing na yun kay God, there is an intimacy with that. So ibig sabihin, yung knowledge should not Hindi siya scholar lang. hindi siya devoid ng pag-ibig. Ayun. So to know you one true God and Jesus Christ whom you have knowing sent. nung sin. Yun din. It is blessedness to see your own sin. Totoo naman. Yung salvation. Yun. Yung mga basic na paano manampalataya, paano mag-repent, mga essential knowledge. Yung magandang tanong, di ba? Kuya, paano po ba kung magkakaroon ng faith? Yan ang mga magandang tanong. At saka, yung knowledge ay bumaba sa ating puso o sa ating buhay. At may bala ka kasing gawin. May mga baby steps ahead Yeah. Parang ganito daw yan Hindi nga trivia lang ang dating, di ba? Parang ganito daw yan Yung totoong yung knowledge is hindi yung knowledge na nagpa-puff up, kundi yung knowledge na gusto mag-obey. Parang ganito daw yun. So, kunwari, bumili ka ng Lego. Ganda nun knowledge na gustong mag-obey. Kunwari, bumili ka ng Lego. Anong purpose mo kaya ano ang una mong gagawin pag bili mo ng Lego? Kunwari, meron doon halimbawa na manual paano mo bubuuin yung particular na Lego na yon. Inaaral mo yung manual for the purpose na i-build mo yung Lego set na yon. So kumbaga, inaaral natin yung Bible for the purpose na maging totoo yung salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi para alam lang. Hindi para may preach. Yeah. Kasi pwede din naman para may masabi ako. Yes, exactly. Para may ma-devotion ako. Oo. Pero hindi rin naman maganda yung sige, makinig lang. There is a time to speak and a time to be silent. So, hindi pwedeng absorb lang tayo. Parang sponge na. Darating yung time, hindi na tayo makaka-absorb. Kailangan natin pigain. Yun. Kasi nakaka-absorb ulit. Oo. Ayun lang naman. So, pinakmahalagang knowledge is kilala tayo ni God. Yun Pero kilala ng Diyos ang nagmamahal sa Diyos. 4 hanggang 6. Kaya tungkol sa pagkain na inoffer sa Diyos-Diyosan, alam nating wala naman talagang nire-represent ang mga Diyos-Diyosan at iisa lang ang Diyos. Kaya kahit na ipalagay natin na merong tinatawag na mga Diyos sa langit o sa lupa, at sa totoo lang, maraming ang mga Diyos at mga Panginoon para sa atin. Iisa lang ang Diyos, ang Ama na nag-create ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At iisa lang ang Panginoon, si Jesus Christ,
Na-create ang lahat ng bagay dahil sa kanya at nabubuhay tayo sa tulong niya. Okay. Binabanggit naman dito is wala naman talagang bilang yung mga idols kasi wala naman talagang ibang Diyos. Ibig sabihin, Walang nakatira doon, gano'n. Hindi, ibig Bakit sabihin, sabi nila may mga, mga devil, hindi, ibig evil sabihin, spirits? walang ibang tunay na Diyos maliban kay God. Ngayon, sabi dito, for example, nag-offer ka kay Zeus, hindi naman tatanggapin ni Zeus yan dahil di naman din totoo si Zeus. Parang ganun. Kunwari, si Athena, offer ka kay Athena, hindi naman din tatanggapin ni Athena yan dahil hindi rin naman totoo si So, Athena. parang gusto niyang sabihin na hindi naman defiled yung meat. Oo. Parang ganun, di ba? Oo. Pero, Medyo parang naglilin siya dun sa pwedeng kainin, ha? Sige, Oo. tingnan natin. ngayon, for even if there are so-called gods, o bakit binanggit na, for even if there are so-called gods, kasi yung term na gods, ginagamit yan only as a terminology patungkol sa, siguro may mga ancient world na may mga sinasambay mga pagano na alam naman natin is hindi totoo, so-called gods. So-called. Oo. Meron pa, yung God of this world has darkened the minds of those who do not believe, o si Satan. Ibig sabihin, hindi God na sinasamba. Ang sinasabi lang dito is, Madaming tawag. madaming tawag or sabi nating maraming Kinikilala ng mga tao na Diyos o Panginoon. but not necessarily tunay na Diyos. Ano pa, may binanggit pa unknown God para i-cover pa yung lahat ng mga Diyos na or whatever na hindi naman talaga Sir, di tunay ba na. tuturo ka ng word religion? Ano ba, sir, ang mga example mo ng mga gods na pinaniniwalaan ng mga tao? For example, sa Confucianism, Taoism, at saka, sige, doon muna sa dalawa na yon, lahat sila naniniwala na si God is hindi naman necessarily lalaki or babae, pero para siyang mother nature, siya yung energy. Hindi nila sinasamba, pero naniniwala silang doon nag-originate. Yun yung sa Taoism. Parang gano'n. Pwede din, pero wala lang silang personal relationship doon. Pero pagdating sa Shintoism, Japan, meron silang mga kami, iba-ibang Diyos. May kami ng kidlat. Doon ba gamit yung kami-hami? Actually, yung kami-hami wave is pwede nating i-relate sa kapangyarihan ng mga gods and goddesses. What? Now, pagdating naman sa dharmic religion, dharma, ang sinasabi naman dito is yung cosmic law and order. Ngayon, ang nakakatawa dito, magkaiba sa Hinduism tsaka sa Buddhism. Kasi sa Hinduism, meron silang gods and goddesses. Sa Buddhism, hindi kailangan ng gods and goddesses. Ang kailangan lang nila, ma-achieve nila yung enlightenment na katulad ni Buddha. Sa Buddhism, paano ma-achieve yun? sa Buddhism, meditation. Okay. Meditation. Kaya maraming mga monk na... Kumbaga, sa Buddhism, hindi nila sinasamba si Buddha. Ang goal nila ay maging katulad ni Buddha. Sa Hinduism, sinasamba nila yung mga gods and goddesses. Even si Buddha. Dahil si Buddha, according sa paniniwala nila, is isa sa mga reincarnation o avatar rather, ibig sabihin, kaanyuan ni Vishnu. Vishnu is pangalawa dun sa tatlong Diyos ng pangunahing Diyos ng Hinduism. Si Brahma, si Vishnu, tsaka si Shiva. Vishnu is the preserver. Brahma, the creator. Shiva, the destroyer. Ngayon, dahil dumadami na ang Buddhism sa India, nakaisip ng paraan yung Hinduism para manumbalik yung mga nag-Buddhism sa kanila. Si Buddha, avatar yan ni Vishnu . So, it is as if si Vishnu din siya. Sali na kayo. Oo. So, kumbaga, maraming mga ganyan na merong ito yung Diyos, enerhiya, o yung Diyos, madami sila. Yan. Then comes Abrahamic religion. O, ito na. So, sabi dito, walang ibang Diyos. So, parang tinuldukan niya. Kasi hindi ka naman talaga pwedeng madami. Kasi kung madami, merong conflict. At meron origin ang lahat ng bagay. Pero for everything to be created, there must be a creator. And for a creator to exist,
he must not be created. Kasi kailangan merong pasimula eh. So, kung one ang walang creation, nag-create sa kanya. wala dapat Wala siyang nag-create. simula. Yeah, sa philosophy, ang tawag doon ay first cause First and cause. cause. Wala dapat nag-cause sa existence niya for the existence of other things na magsimula. Yun. So, bakit natin sinasabi to? Yung mga binabanggit na mythology or whatever belief, hindi siya talaga totoo. Though sinasabi, ang tawag din sa kanila ng iba is gods, kami, ganyan. Isa lang ang tunay na Diyos. Sa Pilipinas, punta tayo. Kasi karamihan naman dito, Katoliko. Di ba, may mga iba sa piyesta. Oo. O, di ba, parang inalay daw sa ano. Sa patron o santo. Pero kapag ganun, kumakain ka sa piyesta. Kumakain naman ako. Alam mo kung bakit? Never ko naman nakita yung lola ko na inoper yung kalamay dun sa ano. Kalamay. Hindi sa totoo lang. Kung na pista na adwas, kalamay. Hindi ko naman siya nakita hindi ko nga nakita nagsimba si lola. Never ko siya nakita na punta siya kay San Bartolome at nag-alay ng kalamay. Hindi. Nagluto lang din siya kalamay, pinakain. O yun. O alam ko na hindi inoper yun sa... Di ba sa mga iglesia ni Cristo, bawal yun. Pero may makalala ko may kilala din ako Loy Cristo din. Basta wag mo lang daw susumbong sa... Ito ang problem. Akala natin ang mature ang faith is yung mga, hindi, bawal yan. Hindi kinakain yan. Ay, yung strict, ganun. Okay, ang strict. Ay, wow, napaka-spiritual naman. Hindi. Sila nga daw yung weak ang faith. Kasi kung alam nila, those wala are naman nothing. talaga. Wala diba? naman talaga. Yung sinabi dito. Wala naman talaga ino-offeran. Gugutom kayo, kainin. Kaso nga lang, for the sake na wag ka maka-stumble ng ibang tao, huwag mong i-exercise yung right mo sa harap Di ba nila. parang, Sir John, umuso dati yung deliverance na halos lahat na lang is pwedeng saniban. Kunyari yung upuan, dati pa lang ano yan, may ano yan. Di ba is mga stop toy lang? Stop pinasunog. toy. Hindi ko maintindihan. Parang lahat na lang may meaning. Kunwari, ano pangalan mo? John. J is number 10. O is number ganito. N is number ganito. Pag plusin mo, tapos divide mo sa 3 kasi 3 letters. Ano yung sumagot? Ano yung sagot? 13. Di ba malas yung 13? Hindi ko alam yun. Malas yun, John. Ang hilig nating ina-associate lahat ng bagay sa... Hindi. Para lang ipakita Minsan ko parang conspiracy na no? Absurdity pa ka. Oo. Tinry ko yun, sumakto. Pinag-plus-plus ko kasi pag 13 multiplied by 3, 39. Pinag-plus ko yung equivalent ng J, 10, yung O, equivalent nun, then yung N. Ang lumitaw talaga sagot, 39. Sige, paano kaya pag mumukain tong malas? Divide 3 kasi 3 letter. O 13 na. Malas daw yun, 13. Though, hindi naman ako niniwala na may malas na number. Paano may formula, no? Para lang ipakita ko na lahat na lang ba kailangan i-connect sa kasamaan, lahat kailangan i-connect sa ganun. Sa sapi, sa demonyo. Sa sapi, sa demonyo. Sa duwende. Actually, meron kaming katrabaho na yung asawa niya is hindi makalulon. Okay. Tapos, meron kaming katrabaho din na in-advise na, naanuno yan. Pinaalbularyo ko nga sinabi dun sa isang hepe na huwag kayong naniniwala sa papuntahin nyo sa espesyalista sa Maynila kasi dito yung mga doktor, hindi naman sa pang-ano dito okay. Pero baka yung mga doktor dito hindi nila makita kasi yung nanay ko ganun din. Okay. Tarang dito, minaramdamin nanay ko, di makita dito sa Nueva Ecija, pinunta namin sa St. Luke's. Kita. So baka ganun din. Baka nga ganun din. Kasi di ba may mga bati-bati pa. Meron nga akong kakilala, yung... Usog. Yung, ang tawag dito, pinahilot. O napunit yung ligament. Hindi naman dapat hilot na gano'n. Dapat therapist talaga na not necessarily hilot, kundi merong particular na exercise or activities na dapat gawin at wag gawin. So, mainam na wag tayong mag-self-medicate. Regalo din ng Diyos yung mga doktor.
doktor. Mm. Si Luke nga eh. Mm. Di ba? Physician, O, di ba? physician siya ni San Pablo. Oh, Sobrang ginamit ni God si San Pablo. pwede namang pray Miracle. na lang si... Pray na si San Pablo. Galing agad. Yun. di ba? San Pablo yun. Oo nga. Hindi ganun. Ngayon, sabi meron lang isang Diyos, ang Ama, at ang isang Panginoon, Hesukristo. Ngayon, ginagamit nila to. Kita mo. One God, the Father. Isa lang yung Diyos. Ngayon, pag sinabi nilang Lord, okay? Kapag inaral natin yung curious, it is an equivalent to deity. Okay. Kumbaga, paggalang lang na term yung Lord, kumbaga, o yung curious. Pero ang equivalent pala daw nun is deity in modern day Christianity. So, kumbaga, pag tinawag na Lord si Jesus, ibig sabihin, meron siyang authority over us. Yun. May kausap nga kanina, Jehovah's Witnesses. Medyo na-awkward lang ako kasi sa terminologies. Si Jesus daw ay mighty God. Okay. Pero si God the Father daw ang Almighty God. Though may sense, pero I don't buy that kasi nung si Jesus ay nabuhay ng muli, hindi naman siya na-contain eh. Actually, kahit nga namatay siya yung tombstone, hindi naman din siya na-contain eh. Even yung rumaragasang alon nung siya is nagmi-ministry eh, hindi naman siya na-hold. So, ibig sabihin, yung divinity ni Jesus hindi nawala kahit na ganun. At si Jesus, tinanong ko eh, di ba sabi, sa kausap mo? dun, sa kanina, meron kasi kaming... Hindi ba Trinitarian ng Jehovah's Witness? Hindi. Okay. Hindi. Even INC, hindi. Okay. Ngayon, tinanong ko yung isang kausap ko kanina, INC. Ang nakalagay sa Bible is, and he took the form of the flesh. So, nagkatawang tao. Ano siya dati? Ayaw nilang sabihin ko ano siya dati. Ano nga siya dati? Sir, di ba sabi, ang Diyos, walang katawan, walang buto, walang ganito, ganyan. Oo nga. Kaya nga, si Jesucristo, nagkatawan tao, kaya meron siyang buto, meron siyang laman. Ano nga siya dati? Nagkatawan tao siya. Kung nagkatawan tao siya at tao din siya dati, kalokohan naman yun na, ba't kailangan pa oy guys, tao ko teka lang, magkakatawang tao. Napaka-absurd ka ako nung ganung bagay. He has to be of a different entity or different form. Isa di ba, pinanganak siya bilang tao. So, dun pa lang siya nag-exist. Hindi Sabi ni Jesus, di ba nila alam before Abraham, I am. Bakit sasabihin na ako nga? At pag sinabi niya ang salitang I am, lalo na sa mga Hudyo, isipin ng Hudyo, blasphemy yun because you are making yourself equal with God. Si I am. Yeah. Who I am, di ba? Makapangyarihan yung term na I am. Kaya hindi mo dapat sinasabi yung salitang I am pertaining kay Jehovah or Yahweh na as if you're claiming that you're of same level. Pero ang sabi sa Philippians, hindi siya robbery to consider himself equal with God eh. Pero hinumble pa rin niya yung sarili niya. Akala na ba tao, porkit hinumble ni Jesus yung sarili niya, ay hindi siya persona ng Diyos. Hindi, hinahanapan nila ako na nasan do'y Trinity. Hindi ko maipapakita sa inyo yung word na Trinity, pero maipapakita ko yung pagkakataon na silang tatlo is nag-e-exist, ay role na is nag-e-exist na magkakasama. Matthew 28 verse 19 to 20, yung baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why not sabihin nila baptize them in the name of God? Pwede naman tapos na doon. Bakit yung binautisman si Jesus is sinabi pa na yung Holy Spirit is nag-descend in the form of dove and then yung tinig ng Ama sa langit is nagsalita. So kumbaga, may mga instances na silang tatlo is pinakikita yung kanilang mga role functions, and function. They are one God. Sabi kong ganon, hindi ko kaya explain ang lahat ng bagay patungkol kay God. Sa Trinity lalo na. Oo, lalo na sa Trinity. Nakakatakot explain yun eh. Ngayon, pag tinanong ko sila, pag na-explain ko lahat ng bagay patungkol kay God, dalawang bagay to. Una, hindi na siya Diyos. Pangalawa, ako na Diyos pag ganun. That's why, hindi ko kayang ma-explain lahat ng questions patungkol kay God. Pero hindi ko pwedeng i-deny yung mga evidences na to na kung saan
si Jesus ganito, Holy Spirit ganito, God the Father ganito. So, mahaba siyang talakayan eh. Okay, may mga sinasabi pang sharing ng glory, yung tinawag si Jesus na Almighty Father. Tama nga, Almighty Father. Tapos sabihin lang, mighty. Oh. And yun, ito na nga lang eh. Yung pangalan niyang Emmanuel. God with us. Hindi ba masyadong pamigay na yun para... Yun lang naman. Pero syempre, be gracious kasi nga, knowledge pops up. Yun. Now, again, tawag dito, hindi naman sasabihin na si Jesus ay tao lamang or sabihin natin na hindi, ano lang siya, prophet. Tapos sasabihin sa kanya, through whom are all things and through whom Siya we live. agent eh. Agent siya ng creation. Sasabihin ba na lahat ng bagay? May namali pa kanina doon sa parang academic debate namin eh. Hindi debate na mag-argue, kundi yung parang questioning. May namali pa nga na, tawag dito, bakit si Jesus Kristo sa inyo? Subject mo, sir. Ikaw nga, bakit si Jesus ay Diyos sa inyo? Di ba nagkatawang tao? Wait lang, INC ka, di ba? Sabi kong ganun. Pag sinabi mo yung term na nagkatawang tao, mababalikan ka dyan. Sabi kong ganun. Yari ka. Oo. Sa ministro mo. Ano din siya, INC yun, natahimik din siya. Ba't nga ba sinabi ko yun? Pero, andyan na yung mga evidences sa harap nila. Na ano din siya, na ganun din siya. Doon siya, nagkatawan tao. Ang healthy, sir, ng classroom, kung may ganun, makakapag-discussion ng maganda. Umpisa pala kasi, nag-iisip ako paano ako hindi maka-offend. Iniba ko na lang. Umpisa pala sinabi ko, makaka-offend ako. Yun na, hindi na ako yung, ayoko na yung, paano ko ba ito didiscuss na hindi ako maka-offend? Unahan mo na. Inunahan ko na. Umpisa pa lang, ma-offend tayong lahat. Ayun na. Para wala nang, kasi para bang lagi tayo mag-iingat, ganyan-ganyan. May mga time na kailangan mo kasing diretsuhin eh. For example, sinasabi ng INC na, wala naman yan nakalagay sa Bible. Kunwari, at magbatian tayo ng banal na halik, tayo magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. O di sinabi ko, yes, nakalagay yung Iglesia ni Cristo. Common noun, proper noun. Common noun, sir. Okay. O sige, sabihin natin proper noun. Nagbabatian pa kayo ng banal na halik. Hindi, sir. Bakit ino-honor nyo yung isa, pero yung isa? Hindi. Selective. Ngayon, pag sinabi nyo wala yung Trinitarian, tanongin ko rin, yung Ka Felix Manalo din ba, directly written din sa Bible? Hindi, sir, pero may mga evidences na, yun di sasagot ko. Hindi rin, wala rin nakasulat, pero may evidences. Ganun lang. So, kumbaga, kung i-apply mo dito, apply mo sa lahat. Yeah. Ganon. Or kung i-apply mo, maging careful ka rin kasi pwede rin siyang i-apply even nung kausap mo na iba ang religion. Yan. Now, dito naman, ito, maganda tong part na to, yung verse 7. Sige, 7 lang. Pero hindi ito alam ng lahat. Sanay na ang ibang tao na may mga Diyos-Diyosan. Okay. Kaya pag kumakain sila ng ganong pagkain, iniisip pa rin nila na ino-offer yun sa Diyos-Diyosan since mahina ang konsensya nila. Ibig sabihin, hirap silang mag-decide kung ano ang tama. Feeling nila nagkakasala sila kapag kinain nila yun. May mga weak daw ang faith, sir. O conscience. Hindi weak ang faith or conscience ng iba because hindi gumagana yung conscience or sabihin natin ano pa lang, bago, immature pa lang. Actually, hindi nga rin ganun eh. Hindi dahil mababa yung conscience nila or mahina yung conscience nila kaya tinawag na mahina. Okay. Para naalala ko naman. Yung dollar ay yung piso. Hindi. Actually, hindi nag-work yung conscience nila kaya mahina. Ang totoo daw, nag-overwork yung conscience nila, kaya na-extreme. Yun. Okay. Weak conscience daw ang tawag kapag nag-overwork yung conscience. Nag-overwork siya kapag misinformed yung kaisipan natin patungkol sa truth. So, yung knowledge din, may essential part din. Hindi lang lack of information na naging problema dito eh. Misinformation. Kaya sila hindi lang maiwasan na, kasi tanggap na nilang may mga gods and goddesses eh. Hindi lang maiwasan na
ay inoffer to kay Athena, ay inoffer to kay kay Diana. Oo. So hindi lang Sa maiwasan. kagustuhan nila na i-please si God. Pero yung mature yung sa gusto nila yung so parang nag-overwork yung conscience nila, nagiging weak. Unlike yung mga mature in faith. Alam naman nila, ala lang naman yan eh. Okay. Pero ang ina-encourage dito, ikaw na alam mong wala lang yun, sana willing ka na i-give up na wag kainin yung mga bagay na yun for the sake na wag stumble Ma-defile. yung weak conscience ng iba. Kasi at the end of the day, mahal mo sila eh. Ano din, minsan insensitive tayo dahil hindi naman na tayo galing sa religion na yun eh. Oo din. Pwede, no? So parang may empathy issue na dahil hindi ko naranasan yun, kaya hindi ko alam ko saan siya nagagaling. For example, yung tinumis, minarket ko yan doon sa classmate ko. Ay, sa classmate ko, teachers ko. Though ako mismo, nire-refrain ko na kumain ng tinumis, hindi dahil in a religious way. Kundi alam ko na, syempre, if there are healthier choice of food, hindi yun. And pangalawa naman, ayoko ma-offend yung ibang friends ko na INC. Kasi pwede naman talaga ako mamili ng food. Hindi namin kasi natatandaan ko, di ba, sila Kuya Raymond kumain ka naman. Kayo naman. At saka sabi, yun yung inihain. Hindi magpasalamat sa Diyos. Walang problema. Pero if merong ibang option, hindi ko talaga siya kakainin. Ngayon, bakit? Kung may kasama ako ng mga INC, kung yun lang naman ang pag-aawayan namin, wag na lang. Yung iba tinetempe. Sige nga, tikman masarap. Kang gano'n, wala nakakakita. Parang, sa ibis na mawin mo yun. Sa opisina rin eh. Kaya ka. Actually, isa sa mga kasama ko sa opisina, siya pa yung nag-promote INC siya. Diba? Siya yung nag-promote na sa jeep, kasama niya sa jeep. Ngayon, sinend ko nga yung parang promotional picture nyo doon sa GC namin. Ngayon, may isang INC doon, tinatanong niya, ano yan, hindi ko ma-view. Ma'am, wag mo nang i-view, bawal sa inyo to. Ako na mismo, yung nag-iwas sa kanya na kahit wag na niyang pansinin. Kasi, talaga naman na marumi ang dugo, talaga naman na may healthier option, kung yun lang naman yung pagtatalunan namin as wag na lang, di ba? That is ang tawag dito? That is a small thing compared dun sa pagmamahal mo sa ibang tao. Kunyari din, may brethren ka, paano natin to i-apply sa ngayon? Di ba? Kunyari, maraming, kasi kung saan galing at maraming mga backstory lahat ng tao eh. Di ba? Yes. So, kailangan din meron tayong kaunting kaalaman. Yes. So, hindi para maging busybody, kundi paano mo sila i-deal at ano yung mga bagay na pwede mong iwasan. Kunyari, meron tayong brethren na in-abuse nung bata. So, syempre, pag kaharap natin siya, medyo iba yung behavior natin. So, kunyari, ayaw niya na sigawan. Hindi tayo magsisigawan kahit nakakalokohan lang. Ganon. Kunyari, meron tayong brethren na manginginom. Ganon. Iiwas tayo sa ganong usapin. Diba? Kasi baka mga joke. Yeah. Kasi baka matempt. Yun din. Ngayon, ikaw, ayun. Tinatanong ko kasi kung on what way pa natin to na-exercise sa panahon ngayon eh. Actually, yung liberty din sa pagsusot ng damit. Okay, liberty. Party din yan. Kaya nga sabi, do not use your liberty to sin or cause others to stumble. So, baga, at the end of the day, it is yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Just because pwede ko na maisot to. Pero ang tanong, baka naman stumble ka na iba. I-give up mo yung na yun. Lalo na, marami ka naman talagang choices na isuotin. Ayun. Kung yun na lang din, sige. Oo. Kung yun na lang ang damit mo eh. Yun. Huwag ka na display. Okay. Underwear lang. Tapos yung mga mas alam yung tama, wag naman yayabangan na, ano pa naman yan, pwede naman kainin yan. Wag naman gaganunin. Kundi with patience. Pero sabi mo kanina, ano yung sa office ka ako na term?
Ano yan? Kung sino pa yung mga wikang faith, sila pa yung... Dunning-Kruger Ayun, effect. Kung sino pa yung hindi ganun ka-skilled, sila yung mataas ang estimate nila sa sarili nila. Kung sino naman yung skilled talaga, sila yung medyo low yung estimate nila sa sarili nila. Yun daw ang yun din yung sinabi niya dun sa mga unang chapter Akala ng mga Christian, Sino pa yung mali, mature siya pa sila. matapang. Oo, akala nung mga Corinthian Christian, mature sila sa faith, pero May hindi. pride issue din kasi sila. Yes, Yung Corinthians. spiritual pride. Okay. Verse 8. 8. Pero hindi naman tayo mapapalapit sa Diyos dahil sa pagkain. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kakain. At wala naman tayong mapapala kung kakain tayo. So, regardless ng food intake. Oo. No? So parang pinopoint dito, whether kumain ka nun o hindi ka kumain Hindi siya nun, issue. hindi siya issue at hindi ka much or less spiritual. Okay. Yun. Malinaw na. Malinaw na yun. Kasi katulad dito, merong mga issue na nakaka-stumble katulad nung movies, drinking, Ay, yan. music, Okay, and television. Kunwari, sparkle. May alcohol content by sparkle. Sparkle? Mas sparkle lang na mocktail. Ayun na lang, mocktail. Sparkling. Oh, sparkle. Kala ko sparkle na soft drinks kasi sparkle na soft drinks. Hindi. Yung akala mo alak, meron pa mocktail, may ganun na ang term mocktail. Oh, hindi talaga siya cocktail na merong wine. Parang imitation lang. Oh. So, Minamak lang. Oh, kaya sa movies din. Yan, di ba? horror. Di ba? So, kumbaga, may mga... Mahilig tayo sa horror, sir. Pero kunwari, alam mo na stumble ng brethren mo na weak on faith. Pero may time ka na ba sa movie, sir, na nag-iwas ka dahil may stumble? Hindi. Meron time sa movie na na-off ako, ayoko na may ganun. Lalo na kunwari may sex scene. Kaya pinapaskip Pinapaskip ko yung ganun. Hindi lang sa merong possibility na maglinger na thought. Ano kasi parang naiinis ako dun sa part na hindi ba pwedeng makagawa ng movie na hindi kailangan matagal yung ganung scenario. Gusto ko magbigay na example. Kunwari, Lord of the Rings. Yung Lord of the Rings ay sobrang laki ng kinita. Okay. Sobrang daming naging movie. Pero wala siyang sex scene or whatever na nudity na Isipin mo kasi si Gandalf. Pagpapatunay na pwedeng maganda ang pelikula mo, wala yung ganung Nasa top 10 mo ba yan? Nasa top 10. Nasa top 1. Ay, gusto mo? Gusto mo? Sorry, di ko alam. Nasa top 1. Gusto mo pala siya. Hindi, okay lang. Walang problema doon. Hindi. Maganda rin siya. Nasa top 10 niya. Katulad ng Narnia. Magkakaibigan kasi yan Si C.S. Lewis. Si J.R.R. Tolkien. Magkakilala yan At aminado naman sila na yung themes nila is of Christian belief. Okay. So kumbaga, makikita mo talaga na hindi required yung mga ganong bagay na di ba? Harry Potter. Yeah, mga witch daw, di ba dati? Pag mga witch, di ba nung time ng Deliverance era? Oo. Yung mga Harry Potter, Pokemon. Sige, for example, yung kay anime, Eugene, yung nagaganon, Wala naman yun kahit isang taong ka magaganyan wala namang spiritual na enerhiya na lalabas sa dulo ng daliri mo at sabi mo, Reagan, at tuturumpit yung enerhiya. Ala naman kasi yun Malakas ka pa ba? Pero syempre, hindi mo dapat, hindi mo siya sa weak parang of lahat faith. na lang din paano yung kanyari, anime fan tayo, di ba, sir? Di ba? Kaya ako nag-ano ko ng disclaimer. Kunwari, sasabihin ko na maganda yung concept and philosophy ng anime na to, pero careful, may ganun akong disclaimer kasi hindi lahat is mature regarding hindi mo naman kinakain lahat diba? Parang it's good for entertainment. Yes, marunong ka rin dapat mag-filter. Bakit naman kasi nanood ka lang ginaya mo parang si AP. Yung tuloy. Kaloko. Sa One Punch Hospital. Man. Oo nga. Ginaya yung training regime. Kaya wag ganun. Pero tinry ko di ganun. Tinry mo di ba yun? Siyempre, nung isip, bata ba ako? Saka yung paglipad kasi si Gohan, di ba, tinuruan niya tinry ko lang yung spiritual na enerhiya. Pero hindi ako nagtaas ng kamay. Pero ang tagal kasi nung training ni Eugene na yun. Kaya iniisip mo na. Kasi hindi siya parang binigla na kaya na niya di ba? Kaya mapapaisip mo na baka pwede mo na i-apply. Pero hindi ako nagtaas ng kamay nung kay Goku, di ba? Naghihigi siya doon.
Okay. Alas na 9 to 13. Yes, malaya tayong gawin ang gusto natin. Pero ingatan yung wag yun maging dahilan para magkasala ang taong mahina ang faith. For example, isa kang tao na nakakaintindi. Tapos kumakain ka sa loob ng temple ng mga Diyos-Diyosan. Kasi hindi na big deal sa'yo yun. At may nakakita sa'yo na mahina ang konsensya. Malamang gayahin ka niya at kainin din niya yung pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan. So dahil sa sinasabi mong nakakaintindi ka, mapapahamak yung kapatid mong mahina ang konsensya. Tandaan mo, namatay din si Christ para sa kanya. Kaya pag nagkakasala ka sa mga kapatid mo at nasasaktan mo ang mahihina nilang konsensya, nagkakasala ka kay Kristo. So kung magiging dahilan ng pagkain para magkasala ang isang kapatid, never na akong kakain ng karne para hindi magkasala ang kapatid ko. Okay. Ngayon ganito na. Para ba Not exercising your liberty. Yeah. Ngayon, Your rights. Di ba? ngayon, Ang kadalasan kapag may karapatan ka, paglaban, di ba ganun? ngayon, Know your yung rights. sasabi kanina na, di ba dapat parang mas strong ang conscience ng mga tao na sobrang ingat? Hindi nga, weak nga daw. Kasi nga, hindi naman totoo itong mga gods and goddesses na yan. Nagiging weak ang faith ng isang tao kapag misinformed siya, tapos, nagiging legalistic pa in a way. Yes, para hindi ma-offend yung weak conscience na ibang tao, wag na lang. Kailangan kumain ng karne kung yun yung makaka-offend sa kanya. Pero, Hindi nang uuta ka pa ako, kakain ako. pero may reminder din, lalo-lalo na sa mga legalistic talaga. Kung sinabi ni God na okay na nga kainin lahat wag lang i-impose Yung may impose. yung legalism mo doon sa mga malaya na namumuhay regarding doon. So for example, hindi ako kumakain ng tinumis o ng dinuguan, hindi ko siya ini-impose doon sa mga brethren ko na kumakain ng ganun. Kasi, Hindi ko pa naman yun. kasi kumbaga, kung ganun lang ang lagi kong gagawin, pwede niyong i-offend yung legalism ko. Alam mo sir, madalas na ang bato, kunyari sa'yo legalistic, di ba? Oo. Sanay ka naman. Sa tingin mo bakit? Nako correct. Nako ka. Babalik ulit tayo doon sa part na when correction is given, Okay. only a fool, at saka hindi usaping pagkain yung Oo. binabato ko. Sa hindi gray area yun, ano? Hindi gray area yung mga binabato ko. Kunwari, meron ba about sa food? Sa araw ng pagsamba? Kung babalikan mo yung mga corrections ko, hindi yun gray area. So kung hindi Behavior na rin. Oo. Ah. Kung hindi yun gray area, do not call it as legalism. Ang may mali na doon. Rebuke siguro. Rebuke yun. Sir, ang ganda. Bago ko makalimutan. sige. Ang ganda kasi nung nakita ko. Kumain daw yung isang sabihin nating strong ang faith o mature o nakakaintindi Oo. sa isang templo. Oo. Tapos may nakakita sa kanya. Tapos gayahin. Oo. So, mahalaga din na mag-ingat tayo. Baka gayahin tayo. Oo. Di ba yun ni-rebuke ni Paul si Peter? No, una nakikikain siya kasama ng mga yun. Nung nakita yung grupo nila James, hindi siya kumain. Kaya ako, may mga self-rule ako na kailangan ipaliwanag ko din Kunyari, kunyari makikita mo ako sa mall, may kasama akong iba. Okay. Actually, kahit hindi mo ako makita yung kunyari, dalawa kami, babae, sa mall, wala lang naman. Wala lang May naman. asawa akong tao. Sabihin natin may asawa yon. Pero pagkakita mo kami dalawa magkasama sa mall, wala namang mali. May nakakitang brethren. Oo. Pwede siyang mag-isip ng mali. Normally, ang magmamali siya naman din doon is yung weak lang din naman ang faith. Maliban lang kung talagang meron kayong ginagawa. Pwede. Yun. Yun. Okay. Masama. So may mga ganun. May mga ganung self-rule Yes. na Hindi mo parang pwede, hindi ka makastumble. pero hindi mo siya din ini-impose sa ibang tao. Yun. Ngayon, meron kasi nagsabi, sir, yung pagkain ng dugo, di ba, binawal din yan sa New Testament. Ang context nun is para hindi nyo lang maging issue nung mga Jew. So offense din. Ano? Yeah. Kasi sa totoo lang, sa dalawa na yon, yung Jew at saka Gentile, dun sa part na yon, ang weak ang faith, hindi yung Gentile, yung Jew.
Kasi bound pa rin sila ng kanilang traditions and customs. Ito namang Gentile, wala namang silang mga ganong bagay. Ang dali lang nila na ma-adapt na, wala naman palang problema. Hindi kumain. So, kumbaga, wag lang i-impose yung legalism. So, kunwari, Pwede self-rule mo na lang. kunwari, dumating sila James, kumakain, tapos sinita ni James. Ano yung mga mo, sir? Mga self-rule mo? Na hindi mo ini-impose sa iba, pero sa sarili mo strict ka. Hanggat maaari hindi umabsent ng Sunday. Okay. Yun. Tapos, ano pa ba? Yung pagpara kay God, kunwari, pag-share, hindi ko i-impose na, kailangan ganito din kayo, o kailangan meron kayong 144. Hindi ko yun ini-impose. Nalala mo ba? Flashback 144. Yung sa Tinumis, yung pagkain, hindi ko yun ini-impose. Ano pa ba? Yung discipline sa pagbabasa ng Bible, hindi ko siya ini-impose, pero nire-remind ko yung kahalagahan. Yun. Pero, may mga pagkakataon na, kunwari, nakikita ko na yung tao hindi talaga nagsisimba. May mga time na call out mo. Kino-call out ko talaga. Tapos, ano pa ba, yung mga self-rule. Yung self-rule na wala akong karapatang ang tawag dito? Wala akong karapatang gawin itong mga leisures in life o yung mga hobbies or whatever kung itong part na to na para kay God, hindi ko man lang nagagawa kasi parang nakakahiya sa Diyos. Okay. Mga self-rule yun. So, actually, before, may pagka-legalistic ako, unti-unti namang ginaganon. Kunwari, tinanong kita, nagbabasa ka na ba ng Bible? Hindi. Ano ba naman yan? Hindi. Para bang, mainam din. Discipline mo rin sarili mo. Yun. Ganun na lang. Hindi na yun. Ano ba naman yan? Kasi at the end of the day, kung ayaw magbasa ng tao, wala ka naman ding kahit sabihin mo, di ba? magagawa. Susunod lang siya sa'yo, Pero, yung mga hindi gray area, yan. Kunyari may malinaw na sinasabi ang Biblia. Wag na wag mong sasabihin legalism. Okay? Actually, dalawang point yan Wag mo sasabihin na legalism kapag alam mo na nagko-compromise ka na sa bagay na yon, tapos malinaw yung sinasabi ng Biblia patungkol doon, hindi yung legalism. Ngayon, okay. Wag mo na sasabihin na liberty kung alam mo na may ibang tao na nai-stumble doon sa bagay na yon. Baka maaari naman paki-give up. Oo din kasi kunyari may mga weak yung faith o sabihin natin mga bata baka gayahin. Ay pwede pala. Kasi yun yung dyan sa verse. Ay pwede palang kumain doon sa temple. Gawin ko na. The problem with that, sir, is merong conscience yung tao na yon at nakita ka binaliwala niya yung conscience niya. Ano ang malay mo? At doon kasi nagsisimula kapag yung conscience mo is hindi mo na sinunod. Yes. Doon lumalaki yung butas. Nakapalusot ka ng isa Parang sa gate, nakapagpapasok ng isang zombie Parang alam mo ano mangyayari na kapag nakapasok na isang zombie. Ganon. Tsaka, Dang dahil lang. Isa-isa. Dang dahil lang, hindi ka nag-deny. Yeah. Tsaka, we operate in love. Kaya mas madali sa yung i-deny yung isang bagay kasi kunwari isusubo mo, ibibigay mo pa. It's because mahal mo yung tao. Sometimes yung love kasi definition natin more dun sa favorable sa atin. Yeah. Di ba? Sa mas makakabuti sa akin. Naalala ko na naman yung why not rather be wrong. Okay. Kunwari, sa'yo na naman may atraso, ganyan. Sige, why not rather be wrong? Parang hayaan na. But never, yung buong church would rather be wrong for one person. Medyo may mali naman doon. Kumbaga, meron ng maling tolerance or sabihin natin na neglect naman doon sa part na yun or baka sabihin natin tamad lang tayo na mag-discipline Pag binasa natin yung Bible. Kasi may makakaaway ka kasi, di ba, kapag nag-discipline ka. Yung sabi ni Ed Lapis, di ba, nung pinakinggan natin kahapon. And baka nga kapag nag-agree ako, it is easier for me to agree. Yeah. Wala pang kaaway. Wala pang conflict. Yeah. Diba? Yun yung sabi. Ano ba pala mo? Yun nga din yung point ko. Ano ang mapapala ko naman din talaga pag nag-correct. Nakakaaway ka pa.
sabi ko nga, Sa mapaloob ng ang tao. sabi ko nga, did I covet anything na meron sila o doon sa kanila para ko gawin yun? Kasi may tinatawag na SAR godliness eh. Yung parang ang tawag dito, Sorry, godliness. yung parang wala kang joy ba sa Maasim, ganun maasim. Oo, parang wala kang joy sa pagsuserve, wala kang compassion sa ibang tao. Though we have to be reminded of that, totoo rin naman yun. Pero at the end of the day, pag malinaw ang sinasabi ng Bible patungkol sa bagay na yon, wag mo siyang i-call out as legalism. Kasi wala kang pinagkaiba sa binabanggit sa Romans 1 na yung tama, ginagawa mali, yung mali, nagiging tama. Tapos, Oo. nag-agree pa kayo dun sa mali, ano? Oo. You approve it. Kaya Yung nga. sabi dun eh. Tsaka, May pusa. Nakita ko. Wala lang. yes, we have to be gracious. Pero kunwari, for the sake of grace, ang hindi mo hinarap o kinonfront or sabihin natin kinorek yung tao para mo lang masabing gracious ka. Hindi siya grace. Hindi siya grace. Katamaran yung tawag doon sa Hindi ganun. rin grace. Ako nahihirapan. Yun, Actually, struggle. grace and truth eh. Yeah. Hindi pwedeng grace lang, walang truth. Hindi pwedeng truth lang, walang grace. So, isa balance. Ako, struggle ko yan. Alam mo naman, lately. Pero, kumbaga, dahil medyo na-frustrate ako sa mga ganong bagay, para bang mag-a-ask ka talaga kay God ng wisdom na Paano bang gagawin? tutuloy ko ba kasi parang wala nangyayari. O hindi ko itutuloy kasi magkakaroon ng conflict pag tinuloy ko. Pero pag di ko naman tinuloy, hindi wala na ma-address. namang mangyayari. Mababrush off. Oo. So, pag tinuloy mo, ako katrabida. May mga personal biases kasi tayo eh. Pag commit in yung personal biases natin, minsan hindi tayo clear dun sa pagtingin natin dun sa dalawang bagay. Hindi natin siya nawiweigh. So sana bilang mga elder, pastors and leaders, magkaroon tayo ng ganun na discernment ng pag-balance ba ng mga bagay-bagay. Baka kasi ang dating, kung sino lang yung lagi natin kausap at mas malapit sa atin, doon lang tayo inclined. Yung hindi natin gano'n nakakausap or sabihin natin hindi gano'n ka generous sa atin sa time, sa gifts, or sa whatever, understanding, is less inclined tayo. Kaya nga, maganda yun, nakalimutan ko anong movie yun, yung kino-question niya si Wisdom. Nakalimutan ko anong The movie. Shock. Okay. Yung part na yun. Namatay yung anak niya. Oo. Yung part na yun, ang ginawa ni Wisdom, sige, upo ka. Ikaw. Sige. Sino dapat ma-save dito? O dito, sino dapat mamatay? O diba? So, kumbaga, ako na lang ang kunin mo. Sabi niya. oo. Now you know the heart of God. Diba? So, kumbaga, at the end of the day, ano yun, ganda na. dumating ako sa point na minsan ayoko na malaman yung mali ng iba. Yung preaching ni Zach po din, parang gusto ko na makita yung mali ko, at least alam ko kung saan ako part mag-improve. Struggle din yung yung kunwari, tinatry mo na mag-improve, pero ang makikita pa rin sa'yo is yung past mo as if never ka nag-improve. Struggle yun, lalong-lalo na lalo na sa Christian community. May mga ganun eh. Alabang kwenta yung, yun. Kasi parang ang lagi pa nakikita yung past. Pero ang pinipreach is new creation, malay mo, nag-repent. Pero ang view pa rin sa'yo is the same. Parang napaka-hypocritical na ganun na ikaw magsishare ka ng ganun. Ang application mo naman is the opposite. So, it's very important na i-apply din natin. Now, balik dito to summarize. Yes, knowledge is good. Pero if knowledge does not translate to multiplied na pag-ibig sa ating brethren, nade-defeat yung And you know what is purpose. love? It is to do good to others. That's love. At saka, love is, may mga ide-deny ka talaga for the benefit and good noong church, kingdom ni God. Hindi puro pakabig. Hindi ba yung isa sa mga example is merong may sakit na tao tapos diabetes tapos gusto ko ng matamis, yung nag-aalaga sa kanya mahal siya. Sige na nga, yan ay matamis. That is tolerance. Mahal ba siya o hindi? Hindi. Yun nga. Ayun. Yun yung magandang example. So, love may sometimes be
tough. tough Ah. or form of discipline. Mm. Di ba? Eh, Well, siguro sa panahon nga ngayon, medyo mahirap siyang lunukin. kasi nga, if a correction is given, only a fool doesn't change. And actually, chain yun, sir. Eh. Correction, in katigasan ng ulo, after nun is paninirang puri, chismis, kampihan, change siya. chain yun eh. Ayan, Dahil lang meron kang pinagtatakpan. Yeah. Or dahil ayaw mo lang tanggapin. Oo, ganun. Ganun lang. It's very frustrating. Ang pa lang, bibigay eldership. Alam ko na mangyayari yung mga ganito eh. Ayoko talaga. Mahirap ano. Ah. Pero wala eh, ganun talaga. Ganun talaga. Doon din na uwi. Mm. Ayun lang naman. So yun lang guys, maraming salamat at meron kaming closed door. Close door. Joke lang. Loko. Okay. Goodbye! Alright.